Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Amen? No? Ngayon po, no, pagkaraan ng 50 araw, matapos si Kristo'y muling mabuhay, no? 50 days, dumating ang ipinapangakong advocate. Can you say that, advocate? Yeah. The Holy Spirit. Kaya't pinagdiriwang natin ngayon ang pagdating ng Espiritu Santo sa kapistahan ng Pentecostes. Nanggaling sa numerong 50. Pente means 50. 50 days after the resurrection. No? Kaya Pentecostes, dumating ang ipinapangako na advocate, the Holy Spirit, the third person of the Blessed Trinity, the most powerful force in the universe, the God of love. Ang sabi ng ating simbahan, the Holy Spirit is the Lord and giver of life. At siya ang nagbigay ng buhay sa ating iglesia. Pinanganak ang ating simbahan sa araw na ito. Kaya kung tayo ay bahagi ng simbahan, batiin natin ang bawat isa ng Happy Birthday, Church! Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, church. Yan, no? Yeah, amen. Pinagpala mga nakapula. Tita Del, pulang-pula tayo. Pako tayo ng picture mamaya. Parang Chinese birthday. Okay, no. Anyway, tayo po ay pinagpala sa araw na ito. Ngayon din po ang katapusan ng Easter season. No? Ngayon ang kaarawan ng ating simbahan. At ngayon, ating pinapansin at binibigyan ng halaga, no? Ang presensya ng makapangyarihang Espiritu Santo. Usually sa atin, madalas natin napapansin si Kristo kasi meron siyang imahe. May imahe si Kristo, merong image tayo ng crucifix, no? Ang tingin natin sa God the Father naman, parang lolo. Pero most of the time, di natin napapansin ang Espiritu Santo. Kaya akala nila, ang Espiritu Santo, para sa mga charismatic lang. Pero lahat tayo, bilang iglesia, bilang miyembro ng katawan ni Kristo, ay nagdiriwang sa araw na ito sapagkat isinilang ng Diyos ang kanyang iglesia sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. That's why today we hope and pray that we will have fresh anointing of the Holy Spirit. Amen? Palagpakan natin muli ang Espiritu Santo. Okay. Sino bang Espiritu Santo? Ano itinuturo ng ating Santa Iglesia? No? Sa Lumen Gentium, official document of Vatican II, Lumen Gentium. Tatlong function ng Espiritu Santo. Unang-una, the Spirit gives life. Yan ang unang gawain ng Espiritu Santo, magbigay ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Because Jesus is the God of life. Kaya pinadala niya si Spirit, the Holy Spirit, Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak, no? Upang bigyan tayo ng buhay, no? Buhay ka ba? Tingnan mo nga katabi mo kung buhay. Kung buhay yan, nasa Kanya ang Espiritu Santo. Amen? At hindi lang buhay, gusto natin, buhay na buhay! Amen? Di ba sabi ni Saint Irenaeus? Ano sabi ni Saint Irenaeus during the early Christian community? The glory of God is man fully human and fully alive. And if you are fully human and fully alive, you glorify God. No? Kaya ano bang ibig sabihin na ating pinupuri at pinasasalamatan ng Diyos? Dapat daw ang tao ay buhay na buhay. Hindi parang zombie. Ano mga zombie? Living dead. Buhay nga pero patay. No? Paano tayo magiging buhay na buhay? Kailangan punong-puno tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Amen? Kaya nga, ang kulay nga ay pula. Pag-ibig. Because the Holy Spirit is the love of the Father and the Son. Di ba? The Father is the lover. The Son is the beloved. Holy Spirit is the love of the Father and the Son. Sino ba mga mister dito? Taas ang kamay. Kayo ang lover. Ang misis. Kayo ang beloved. Ang mga anak, kayo ang mga loved. Yan, okay?
Yun ang parang Holy Spirit, di ba? So mahalaga na ating bigyan ng diin, no? Na ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay, no? Siya nagbigay ng buhay sa ating simbahan, sa ating sakramento, sa salita ng Diyos, sa ating mga awit, sa ating mga panalangin, buhay na buhay, ang ating mga charisms, mga ministries, mga gifts, because of the presence of the Holy Spirit. Pag wala ang Espiritu Santo, lahat ay patay. No? At ang Holy Spirit din ang nagbigay ng buhay sa lahat ng nilikha. From the beginning of time, ang nagbibigay ng buhay ay ang Espiritu Santo. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya, the Lord, the giver of life. Yan ang tawag ng simbahan sa Holy Spirit, the Lord, the giver of life. Kaya pag kayo ay pinanghihinaan ng loob, nangihina ang katawan, no? Kailangang magdasal tayo sa Espiritu Santo para tayo ma-empower to become fully human and fully alive. Amen? No? Fully human and fully alive, mentally, emotionally, physically, no? Spiritually. Kailangang buhay na buhay. At syempre, napakahalaga din, ang binigay din ng Espiritu Santo ay hindi lang buhay, no? Kung hindi banal na buhay, no? Holiness of life. Ang binabahagi sa atin ng Espiritu Santo ay ang buhay ng Diyos. Buhay kabanalan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin uli ang Espiritu Santo. No? At lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Di ba? Because God is good. And all the time, kaya lahat ng binigyan ng buhay ng Diyos ay mabuti. No? Kaya being and goodness are convertible. Di ba? Because everything is good. Walang ginawa ang Diyos na bad. Lahat ng ginawa ng Diyos ay good. Di ba? Lahat. Ang puno, ang mga hayop, at ang pinakamagandang nilikha niya ay ang tao. Everything that God created is good. No? Pumapangit lang tayo dahil sa kasalanan. Di ba? Meron nga nagtanong si Satanas ba? Nilikha din ng Diyos? Anong tingin nyo? Satanas, nilikha din ba ng Diyos yan? Nakita na ba kayo ng taning? Asan si Erwin? Nakita ka na ba ng taning? Ang nilikha ng Diyos, si Lucifer. Di ba si Lucifer? Lucifer. The most beautiful angel. Kaya nilikha ng Diyos, yung ninuno ni Satanas. Si Lucifer. Oh, nilikha ng Diyos yan. Pinakamaganda nga yan Di ba? Kaya nga Lucifer. Luz. Lumen, light. Kala mo sa totoo lang, tagal ko ng pare, Tita Del, wala pa akong binimbinyagan, ang pangalan ay Lucifer. Pwede nyo subukan, baka meron dito. No? Maganda pangalan yan. Lucis, lumen, di ba? Ano palayaw? Taning. Kaya lang problema kay Lucifer, dahil sa kanyang kalayaan, may kalayaan naman, hindi lang naman tao may kalayaan, pati ang anghel may kalayaan, ayun, tumalikod sa Panginoon. Na-corrupt, yun nga Yan ang problema, yung corruption. Kaya ayaw natin ng corruption Corruption is a destruction of what is good. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Sinira tayo ng kasalanan. We were corrupted by sin. Yun ang nangyari kay Lucifer. Kasi tinapon sa langit, he chose to be corrupt. Kaya pagdasal natin ang ating pamahalaan, na makitahan natin ang kaayusan, kagandahan, karapat-dapat sa pagtitiwala ng bayan. Amen? Kaya ituloy natin ang impeachment. Napasok ko din, Ayan, Hindi ko alam paano ko ipapasok. Napasok ko din, Ayan, di ba, Okay, Siyempre, bilang public servants, you're accountable, Kasi, always remember, power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Pwedeng abusuhin ang kapangyarihan. At inaabuso ang kapangyarihan. Kaya dapat managot sila. Kaya nga tinatawag natin impeachment. Hindi siya political. It is a moral consequences of your action. It is in the Constitution. Sinusunod lang natin ang ating Constitution. Amen? Kaya una sa lahat, the Holy Spirit gives life. Life that is good. Life that is great. Life that is holy. Kaya palakpakan natin ang Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Panginoon. Buhay na buhay. Okay? Kaya ulitin natin, the glory of God is man fully human and fully alive. And when we're fully human and fully alive, we glorify God. At ipagdasal natin,
Na palagi tayong buhay na buhay sa Espiritu Santo sa araw-araw ng ating buhay. Hindi lang tayo, ating pamilya ay buhay na buhay, ating negosyo ay buhay na buhay, ang ating pamayanan ay buhay na buhay, ang ating bansa ay buhay na buhay, at ang mundo ay buhay na buhay sa presensya, pag-ibig, no, at kabutihan ng Diyos. Amen? Pangalawa, anong pangalawang function ng Holy Spirit? The Holy Spirit doesn't only give life, the Holy Spirit unifies. Unifies. The instrument of unification. Yan ang ginagawa ng Espiritu Santo. Pinagbibigkis-bigkis tayo. Pinagkakaisa-isa tayo. No? Mag-asawa, pinagbibigkis ng Espiritu Santo. Pamilya natin, pinagkakaisa ng Espiritu Santo. Ang simbahan natin, one and holy church, pinagkakaisa ng Espiritu Santo. Kaya kahit saan ka magpunta sa buong mundo, ang Catholic Church, nagkakaisa. Amen? Iba-iba lang ang ating mga language at dialect, but one Spirit, one baptism, one church. No? Yan ang tanda ng Espiritu Santo, pinagkakaisa tayo. Sa kumpanya, pinagkakaisa tayo. Magkaibigan, pinagkakasundo tayo. Pamayanan, pinagbibigkis-bigkis tayo. Kaya alam nyo, ang tatak ng Espiritu Santo, we come together. Yan ang Espiritu Santo. Parang misa. Di ba? Every time we go to Mass, we come together. We come together. Iba-iba ang ating pinanggalingan, pero nagkakaisa tayo sa banal na misa. And that is the effect of the Holy Spirit. That is the impact of the Holy Spirit kapag tayo ay nagkakaisa. One in mind, one in heart. Sabi nga sa Acts 4:32, nagkakaisa. Amen? Mahalaga ba ang pagkakaisa sa pamilya? Mahalaga ba ang pagkakaisa ng mag-asawa? Mahalaga ba ang pagkakaisa ng isang bansa? Yes, no? Kailangan nagkakaisa tayo palagi, no? United we stand, divided we fall, no? Kaya mahalaga yan. Kaya always pray to the Holy Spirit to bring us always together. Always together, no? Kaya ang kabaligtaran niyan ay totoo naman. Kapag tayo naghihiwa-hiwalay, nag-aaway, na nagkakanya-kanya, hindi presensya ng Espiritu Santo yan. No? Yan ay presensya ng demonyo, diablo, diaboles, which means divide. No? Ulit, tandaan nyo, kapag tayo nagkakabahagi, nagkakanya-kanya, di nag-uusap, naghihiwalay, nagdi-divorce, no? Hindi yan ang presensya ng Espiritu Santo. Yan ay presensya ng demonyo, diablo, diaboles, divide. Pag tayo naghihiwa-hiwalay, no? Kaya nararamdaman nyo yan. Pag hindi kayo nag-uusap, nariyan ang masamang Espiritu Santo. Kapag hindi tayo nagkakasundo, andyan ang masamang Espiritu Santo. Kapag tayo nag-aaway, nagkakabahagi, nariyan ang masamang Espiritu Santo. Kaya we must always have the courage. Sabihin nyo, courage. Yan, no? Which comes from the Holy Spirit. Di ba? Di ba sabi nga sa 2 Timothy, God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, love, self-control. No? Pagdasal natin palagi sa Espiritu Santo, nabigyan tayong courage na palaging nagkakaisa, nagkakasundo. No? Kasi sa pag tayo naghiwa-hiwalay, nasisira. O nangyari sa ating gobyerno, dati magkasundo ang Marcos at Duterte. Ngayon, wala na, naghiwalay na. Sa Amerika, naghiwalay na yata si Trump at saka si Elon Musk. The most powerful, the richest man in the world. The most powerful man in the world. Very powerful, oh. Naghiwalay na sila. Yan ang epekto ng masamang Espiritu Santo. Nag-aaway ang Republican at ang mga Democratic, kanya-kanya. Masamang espiritu yan. Pilipinas naman, nag-aaway ang mga pamilya. Meron daw dilaw at meron pink at saka meron daw green. Kita mo? Kakabahabahagi. Nasisira ang sambayanan. Kaya we must always pray to the Holy Spirit. The Holy Spirit unifies. Unifies. Amen? Palagpakan natin ang Espiritu Santo. At ang pangatlo, na function ng Espiritu Santo, sabi ng Lumen Gentium, the Holy Spirit gives life, the Holy Spirit unites. At pangatlo, the Holy Spirit moves us to mission. Yan ang pangatlo, moves us to mission. Hindi tayo, kala mo yung ating simbahan,
Ang ating simbahan, hindi Roman Catholic Club. We're not a club. No, we're a church. And we're only a church if we go in mission. Tulad ni Jesus Christ. Always remember, si Kristo ay sinugo ng Ama. He was sent by the Father for a mission. Anong mission ni Kristo? Salvation of the world. Di ba? John 3:17, I came not to condemn the world, but that the world might be saved. No? Pinadala siya. Sinugo. Kaya ganun din ang epekto. Kapag miyembro tayo ng simbahan, kapag ikaw na kay Lord, ipapadala ka ng Diyos. God will send you on a mission. Lahat tayo may mission. Kaya nga tayo nasa mundo eh. Meron tayong mission kay Lord. Amen? Do you believe that? Yan, no? Pag wala ka ng mission sa mundo, kunin ka na ni Lord. Tapos na ang mission mo eh. Pero habang nasa mundo, ang isang Kristiyano, nasa mundo ang isang Katoliko, tulad nyo, tulad ko, kayong mga nanonood, meron kang mission kay Lord. Sapagkat yan ang buhay ng isang Kristiyano na nanggagaling sa Espiritu Santo. The Spirit moves you to mission. To mission. Lahat tayo may mission. That's why you have to discern with your gifts and charism. Ano ba binigay sa iyo ni Lord na kaloob? Ano ba binigay sa iyo ni Lord na charism? No? Doon konektado ang iyong purpose. Doon konektado ang iyong mission. No? May iba, ang mission niya, pamilya niya. Yung iba, ang mission nila sa trabaho niya. Ang iba, ang mission nila ay sa bansa. No? Iba-iba ang ating mission. Hindi tayo club. Hindi tayo club that we enjoy each other. Meron tayong mission. Di ba sa Matthew 28, na iba na rin yung Matthew 28, ano sabi ni Kristo? When He ascended, ano sabi ni Kristo? Go forth and baptize everyone in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I will be with you until the end of time. He sent His apostles. Ganon din tayo. Sinusugo tayo ng Panginoon na magmisyon. Saan tayo nagmimisyon? Sa mundo. Nagmimisyon tayo sa mundo. Sa kabuhayan, sa politika, sa pamayanan, to evangelize the culture, evangelize politics, evangelize economics. Sinusugo tayo ng Panginoon. Kasi ang plano ang plano ni Kristo, sa nabasa ko, no? Yung Christification. Christification of the world. Can you say that word, please? Christification. One more time, Christification. Ayan, no? Ano yung Christification? To heal, to renew, to transform the world. Baguhin ang mundo. Baguhin ang mundo according to Christ. Baguhin ang politika ayon kay Kristo. Baguhin ang ekonomiya ayon kay Kristo. Baguhin ang ating kultura ayon kay Kristo. Yan ang misyon ng bawat Kristiyano. To transform the world according to God through Jesus Christ. No? That's why we need the empowerment of the Holy Spirit, the fire, the power of the Holy Spirit in order to be conquerors in this world according to Christ. Amen. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, magpasalamat tayo at ating ginugunita ang kaarawan ng ating simbahan at ang pagdating ng Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit, the most powerful force in the universe. Sa araw-araw ng buhay natin, palagi kayong nagdarasal tuwing umaga, Lord, anoint me. Sabihin nyo, anointing. Yan. Anoint me to empower me with God's blessing so that we can be instrument of life, we can be instrument of unity, and we can be instrument for transformation, pagbabago ng mundo ayon sa plano ng Diyos. Amen. At Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi